Coach Tim Cone na puno na sa pag-uugali ni si Stan kaya pinakawalan na, si Stan at Stanley kapalit ni Go at Holt makatarungan nga ba? Pero bago ang lahat mga Perkoy. Hito na mga Perkoy nagkakatotoo na nga ang mga speculation na malaki ang pagbabagong gagawin ni Tim Cone. Sa kanyang team na Barangay Ginebra San Miguel, apektado nga dito ng diretso sina si Stan at Stanley Pringle, masasabi natin na nagkakaroon daw ng matinding lamat ng pagkakaibigan, sina Coach Tim at kanyang big man sa loob ng Ginebra ang masalimut na pag-uugali ni si Stan ang tinutukoy dito, nagre-request nada itong magpa-trade sa ibang koponan kasi, di niya gusto paraan at sistema na meron si Coach Tim. At ito na nga nangyayari na tuloy ang kagustuhan ni si Stan. Sa 49 draft season nagawang ma-trade nga siya kasama patuloy ang dating scoring champion noon na si Stanley sa Terra Firma Jeep kapalit ni na Stephen Holt na dating overall top pick sa nagdaang draft season last year at Isaac Go. Ito mga Perkoy sa aking palagay napakalugi na dito sa trade ang Terra Firma. Bagamat season na naman lalaro sina si Stan at Pringle sa liga kahit na naging two-time MVP contender pa. Ito ang matinding problema, paano pinag-isipan? Tumatanda na ang dalawang player na ito, kumbaga papaubos na ang angas nito sa court. Si Stan patapos na ang kanyang prime sa paglalaro ng basketball, si Pringle naman minsan na lang makapaglaro sa buong season kasi prone to injury na nga siya. Para kay Holt at Go naman pasisimula pa lang ang career era sa PBA, malaki pa pag-asa na ma-develop ang kanilang talento sa basketball at pareho nga silang magaling na consistent player ng Terra Firma sa nagdaang season. Ito ang hindi ko lubos maisip mga Perkoy, bakit pumayag sa trade na ito ang koponan ng Terra Firma? Alam nyo real talk tayo mga Perkoy, sa mga kaganapan ngayon sa liga ng PBA. Tulad nito, na kahit napakadihado na nga natuloy pera ng trade. Baka nga naman totoo ang mga haka-haka na farm team lang nila ang koponan ng Terra Firma na dating Kia Pacante noon. Sa mga nakakaalam ang mga team na pinakamahina sa previous conference. Ang bibigyan nga chance na unang makakuha ng kanilang draft pick, kung kaya sila ang makakakuha ng pinakamagaling na player, pero ito nga parang same result pa rin sa dati, kukunin lang ng mga malalakas at mayayaman na team ang mga malalakas na player sa mahinang team. Aba talagang ito nga dahilan bakit paliit ng paliit ang manunood ng PBA Liga. Kasi hindi talaga balansi ang mga team, predicted na kasi kung sino-sino ang maglaro sa final, gaya parents sa dati. Sa palagay ko sa management talaga ang may problema dito sa PBA baka sa susunod na mga taon wala na manunood dito. Hanggang dito na lang mga Perkoy, sanay tunghayan nyo peren ang mga susunod kong video, salamat po.